Good morning mga ka-sisters. Ngayon po ay gagawa ako ng mini pond or kaunting fish pond dito lang sa malapit sa kubo at kumuha ako ng tao para may magtulong sa paggawa ng mini pond or fish pond na maliit. Kasi nga ay yung tubig na galing po sa bukid ay hindi nawawala hanggat hindi pa totaling summer dito sa amin. Kaya naisip ko na ang tubig ay ipunin para magamit ko din sa mga gulay sa pagdilig. Dahil yung mga gulay ko mga ka-sisters araw-araw ay kailangang diligan. So ngayon mga ka-sisters, nagsabi si Mr. sa akin na pupunta daw siya ng ilog para kuhaan daw niya ng buhay na tilapia. Yung tilapia na kukunin niya doon or lalambatin ay yung native, yung maliliit. So bahala na kung lalaki siya dyan sa fish pond. At least nagtry kami na ilagay yung tilapia. Ayan na mga ka-sisters, yung fish pond na natapos na. Kaya hinihintay na lang namin yung makukuha namin na isda na tilapia bago namin ilagay dito sa aming ginawang fish pond. Habang ginagawa yung fish pond mga ka-sister, si Mr. ay pumunta na ng ilog para maglambat dahil ang purpose niya nga ay kukuha siya ng tilapia na buhay para ilagay sa mini pond namin para kahit papaano ay ma-adventure na naman namin kung mabubuhay ba yung tilapia sa ginawa naming fish pond na maliit. So pagdating ni Mr. mga ka-sisters ay hindi lang pala isda na tilapia ang dala niya, kundi may dala siyang yung tawag sa amin bibi or pato. Binigyan daw siya ng kaibigan niya na pato at sinabi kong kumakain daw kami. Ayun, nagtry siya dahil si Mr. ay kumakain talaga ng karning pato. So ako naman ay first time nakakain pero itry ko kung anong lasa ng bibi. Uy, mangoy na. Mga ka-sister, si Mr. ay naglagay na ng isda na nakuha niya. So ilan-ilan lang daw yung nabuhay dahil nga ay sa pagbiyahe niya ay umaalog-alog kaya ang ibang isda ay namatay dahil sa sirado pa yung nilagyan niya na timba. Pero mayroon naman buhay na kahit papaano. So ayan, nilagay na niya yung mga buhay na tilapia sa nagawa namin na fish pond. Yo. Bagasi parang. Yung. Yon. Isa pa. Yun. So ayan mga ka-sisters, yung patay na isda ay lulutuin na lang daw ni Mr. Gawin daw niyang paksiw. Lutuin na lang to. Lamin na lang natin. Yung huli na sa ilog. Malambat ako sa ilog. Bitawan ko dito sa fish pond. Yun. Tsaka ulitson ko na lang to, ulam namin ni Aya.
Pit-pit na. Pito. Itunin natin. Hindi na natin ipakita yung proseso ng pagkatay niya. Bali, ang makikita na lang ninyo mga ka-sisters ay yung karne na. Yung pagproseso niya para lulutuin. Dahil sabi ni Mr. ay lilitsunin daw niya yung pato at gumagawa lang siya ng mga ingredients. Ayan ang mga ingredients na ginawa niya, yung tanglad, bawang, sibuyas, at saka sili. Ayan. Yan ang ilalagay niya sa loob ng bibi or pato na karne. So dito sa amin mga ka-sisters ay napakalakas talaga yung sound dahil fiesta nga. At isa-sign off muna natin yung ating natural na sound na maririnig sa paligid. Kaya maglagay muna tayo ng sound na hindi copyright.
Ayan mga ka-sisters, yung pinaksiw na tilapia na native. Yan, ganyan siya kaliit pero malasa yan mga ka-sisters. So kakain na kami. So ayan mga ka-sisters, kain na tayo. Yung ginawa ni Mister na pato ang tawag sa amin, or duck English siya. Ito yon, yung ginawa niyang lechon. So siya lahat ang nagproseso nito para may pangulam kami. At saka yung nakuha niya na tilapia na native. Yan. Binaksiw niya ito. Yung buhay. Oh, makikita ninyo yung buhay na nilagay niya. Yung mga kasama nito ay nito na buhay ay nilagay niya doon sa mini fish pond na pinagawa namin. So ayan, kakain na kami. Kain tayo. Ayan, tinagtad na para bahagi yung mga laman-laman ng pato. So pray muna. Thank you Lord sa maraming pagpala. Salamat sa buhay. Amen. Ayan, napakalakas ng hangin dito mga ka-sisters. Kain na. First time ako makakain na ng pato. Lasa. Parang ano din siya, parang manok din. May tugtugan na naman. Ano? Yung tulak. May tubig yan, isang galon. Parang native na manok lang. Malasa din siya. Malapit lang kasi yung kubo ko sa plaza. Pag doon naman ako sa kabilang bahay, malapit sa kalsada, naku lahat naman ng dumadaan na sasakyan. Rinig na naman. Hindi naman natin pwedeng pigilan yun sila kasi yun ay natural na buhay namin dito sa probinsya. Okay, bye-bye na kami. Thank you. Bye-bye.